So, kumusta mga kanoyse? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, ang init ng mundo, men. Like, pinagpawisan talaga ako, ano? My goodness, sobrang init talaga ng mundo. But anyways, panonorin naman natin itong isang mainit na issue na naman patungkol sa WPS, ano? At yun, again, mula kay Melbs Castle. Meron na itong pamagat na Mauning. Nako. Meron ng pamagat na Mauning, nilalason utak ng Pilipino, nagbabayad para siraan ng gobyerno, sinisisi ang USA. So, yun, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na Mauning, nilalason utak ng Filipino, nagbabayad para siraan ng gobyerno, sinisisi ang USA. So, like, comment, share, subscribe, start. Ipasarado ang Chinese Embassy. Panawagan niyan ng tunay na mga Pilipino. Yun. Pero matapos niyan, naglabasan naman ang mga binayaran ng China para siraan ang Estados Unidos. Nako, marinig nyo yun guys. May binayaran na yung China, like kita nyo. Stop US and Japan, military build-up in Asia. So, obvious na. Ika nga ni Mr. Melv's Castle, syempre, saan to pumapanig? I-deny na naman nila ito na pro-China sila. Tapos, yung gusto nila mangyari, itigil ang suporta or tulong ng US at Japan sa Pilipinas. Para ano? Para if ever na gagalaw na yung China, wala tayong magawa. Ganun. Kayo talaga guys ha. Tuloy. Ito may nagpoprotesta rin na tutol sa pagkikianib ni Pangulong Marcos kay President Biden. Tutol sa EDCA sites. Naku. Ewan ko ba sa mga taong to, nakalimutan na ata na Amerika ang nagpalaya sa Pilipinas laban sa mananakop noon. Tapos ipagtatabuyan nyo sila ngayon? Ginagamit lang tayong pawn ng mga Amerikano. Dinadala dito ang kanilang militar sa pamamagitan ng 9 EDCA bases. Ginagamit lang tayong pawn ng mga Amerikano. Sabi ko nga sa inyo guys. Actually, itong si Mr. Di nyo ba naisip guys, na itong MDT or Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US, sobrang lugi ng US guys kung makikipag-tie up sila sa Pilipinas. Kasi, yun nga, mali tayo na bansa. Tapos sila, malaki sila. Tapos tayo, kapag kakantihin tayo ng China, automatic, tutulong sila kasi meron nga tayong MDT, di ba? Like, kita nyo yung difference dun. Sasabihin nyo na ginagamit tayo ng Amerikano. Tayo ngayong gumagamit sa Amerikano, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa mga videos ko, magagamitan lang talaga tayo, min. Gagamitin natin yung Amerika, gagamitin tayo ng Amerika. Ganun naman talaga yun. Wala namang libre ngayon, di ba? Magagamitan talaga, min. Ang nakakatakot yung gusto nyo. Ang gusto nyo, alisin natin yung US, alisin natin yung Japan. Tayo-tayo lang. Tayo lang haharap sa China. Tapos sasabihin nyo, hindi naman tayo maghahanap ng gulo eh. Ano hindi maghahanap ng gulo? Obvious nga, di ba, yung pinagagagawa ng China. Gulo nga yung binibigay nila sa atin. So, paano yan? Isusuko na lang natin yung West Philippine Sea. Kaso, itong administrasyong Marcos ay wala. Ayaw niya magbigay ng ni pulgada dyan sa teritoryo natin dyan. So, ano mangyayari dyan? Do you think matatapos yan? Nang usap-usap lang. Wala ngang usapan, di ba? Even nga si former President Duterte, alam niya na tanging war or digmaan ang solusyon dito kung hindi ibibigay ang teritoryong yan. Hindi nga nagawang ibigay ni Digong, di ba? Kasi alam niya na sobrang labo na ibigay mo ang teritoryo ng ganun-ganun lang. Kaya nga yung sinasabi na secret deal. Kaya hindi ipinablish ni Mr. P. Duterte yan dati kasi alam niya na sobrang labo talaga niyan, men. Hindi niya pwedeng ibigay lang yan ng basta-basta. Kasi even presidente siya, hindi lang naman siyang may-ari ng Pilipinas, di ba? Kaya dito nagkakalabuan yung ibang Pilipino natin dito eh. Kaya kita nyo naman. Tuloy-tuloy. Na kanilang dadagdagan pa hanggang 12 hanggang 22. Kinukonsentra nila dito ang kanilang mga gamit, mga bomba, mga eroplano na nakatukot-tutok sa China. At anong ibig sabihin nun? Yan ang magdadala sa Pilipinas sa peligro dahil siya'y magiging target. Ito ang hindi Nakatutok na nga doon kasi anytime pwede nang sumiklab. 'Di ba? 'Di ba nung time ni PRRD tinanggal yan dyan? Tapos ngayon na since nanggugulo na naman yung China, ibinalik. Naglagay na naman doon. Obviously, ihaharap talaga yun sa China kasi ang banta nandito na eh.
Ang gulo talaga, min. Tunay na mga Pilipino, halatang mga binayaran kayo ng China. At ano ba ang gusto nyo at ipinaglalaban nyo na pinoprotesta nyo pa? Ang sakupin tayo ng China nang walang kalaban-laban o marpaglaban hanggang makantang ang karapatang ipinagkait sa atin ng China sa West Philippine Sea. O baka naman gusto nilang isuko ang West Philippine Sea ng libre lang sa China. Dapat sa mga nagpoprotestang to ay patapon rin sa China. Total lang mga tuta kayo ng Chinese at mga bayaran kayo. Grabe na kasi tong si Xi Jinping. Ganyan ka na ba kadesperado? Hindi mo kasi mauto si Pangulong Bongbong Marcos. And it will also lead to the escalation of conflict in the West Philippine Sea and in Asia Pacific. Isang pagtataksil! Bibigyan ko kayo ng example guys ha. Nasa sa inyo na lang kung malabo ba to or hindi. Diba sabi nyo, di natin kaya yung China. Kaya di na lang tayo manlalaban. Like, halimbawa ganyan, binubugahan tayo ng tubig or whatsoever. So, di natin yan papalagan. Hindi tayo magkukol ng Amerika ng tulong. Kasi nga, baka mas lalo pang magkaroon ng gulo. For example lang naman to, ewan ko ba't pumasok lang kasi sa isip ko. So, disregard or take it na lang. Nasa sa inyo na lang yan. For example, si Xi Jinping, nasa harapan nyo na. Tapos, ikaw at yung asawa mo, tapos nandyan ka, yung asawa mo, nakaharap ni Mr. Xi Jinping. Ngayon, binuhusan ng tubig ni Mr. Xi Jinping yung asawa mo. Nasa baso na tubig, binuhusan yung mukha. Di ka ba magagalit dun, men? Anong reaction mo dun? Wala, ayun, wag na. Kasi presidente yan eh. Di ka ba magtatawag ng pulis? Bakit ikaw lang ba lalaban doon? Siyempre, hindi ka lalaban doon. Kung lalaban ka doon, siyempre, matapang ka. Alam naman natin na we as a Filipino, di natin kaya yung, diba, yung China. Kaya, yun, ang ginawa natin, tumawag tayo ng Amerika. Parang yung Amerika nagiging pulis ba para pwedeng humarap dito sa China. Same lang din yan. Kapag yung asawa mo, binuhusan ang tubig ni Xi Jinping, ewan ko na lang kung ano yung reaction mo. Sasabihin mo pa na ayaw ko makipaggulo kay Mr. Xi Jinping kasi di ko siya kakayanin. Walang ganun, men. Kaya minsan ilagay natin yung mga pangyayari sa sitwasyon mismo natin. Pinagkaiba kasi dito, tayong mga Pilipino, hindi tayo yung Coast Guard, hindi tayo yung mangingisda, hindi tayo yung binubuli ng China ba. Nanunood lang tayo ng balita kaya hindi tayo nakaka-relate. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag kayo yung lumalayag doon, tapos ginaganyan kayo, tingnan ko lang kung firm pa rin kayo sa paniniwala nyo na, hindi sir, okay lang kami, binugahan lang kami ng tubig eh. Ano lang, usap-usap lang, ialis nyo yung Amerika dyan, kaya natin to. Okay lang naman sa amin na buhus-buhusan kami ng tubig. Ganun ba yun, men? Kaya mo ba yun? Diba? Yun lang naman. Tuloy, iinis ako eh. Isang katraidoran ang ginawang pagpirma ng gobyerno sunduang ito sa Estados Unidos. Binabalik ang mga panahon kung saan ang mga Amerikano ang naghahari sa ating bansa. Kahit bayaran mo pa ang maraming Pilipino at China, hindi mo pa rin maloloko ang mas nakararami nating kababayang sumusuporta kay PBBM. Kalat na sa buong mundo ang pangit at sinungaling mong pag-uugali. I-rebat ko lang yung sinabi ni Sarah. Ibinabalik yung time na yung Amerika ang naghahari sa Pilipinas. So anong gusto nyo? Yung China yung maghahari sa Pilipinas? Nako! Ekes yun. Kahit magpabiktim ka pa dyan, wala na. Tapos na. Sirang-sira na ang China sa international community. Tama. Let me go back to the comment of Attorney Harry Roque. Pati si Zero. People like Attorney Harry Roque and some of the Chinese trolls online has always been blaming this, what they call microphone diplomacy. But as far as the national government is concerned, this is not a microphone diplomacy. Tama. This is an information strategy that we choose to expose the factual narrative of what's happening. They are claiming that this kind of strategy provokes China and escalates the tension. But that's not the way it is. The mere fact that more countries now are standing up and supporting the Philippines, and more Filipino people are also supportive of our approach, that's the very objective of this strategy.
kung totoo man na nabayaran talaga yung ibang mga kababayan natin ano, para lang protestahan, para lang takutin tayo na so gigirahin tayo ng China. Kung totoo man yun, sobrang nakakalungkot min. Kasi biruin nyo yun, sobrang daming bansa na natin yung, I mean, sinabi nga ni Sir dito na tumindig, di ba? Mag-aabot sila ng suporta, even Japan, Amerika. Tapos, yun nga, ano ba, titiklo pa rin ba tayo, men? Ano bang gusto nyo? Hayaan na lang talaga natin? Di ba, sobrang nakakalungkot talaga na we, Filipino, nag-argue dyan sa usaping yan. Like, kita nyo, may protester sa China Embassy na policy or ano ba, dapat aksyonan. Tapos, in the other part, meron din Pilipino na tinutulisado yung plano ng gobyerno. No, my goodness. Not to provoke anybody and not to escalate the tension. Tama. Pinapaimbestigahan naman ng Armed Forces of the Philippines ang aligasyong nagre-recruit ang China ng retiradong sundalo at active soldier. Babayaran daw ng China ng malaking halaga ang mga sundalo. Mukhang hindi pa nga naaaresto ang lahat ng Chinese spy sa ating bansa. Dapat aksyonan to ng maigi ng gobyerno. Baka mamaya sa kagustuhan ng Pilipinong magkapera, pagtaksila nito ang Pilipinas. Forces po, we take this thing seriously. So we are checking on this, and of course, titingnan po natin kung gaano kalalim, kung meron man pong na-leak na data, ano po yung repercussions ng data that they have been giving, kung meron man po. Grabe, no? And isa din yan sa nakakatakot, men, kapag yun nga, napatunayan na meron ngang mga retired, mga military or whatsoever na-recruit yung China kasi syempre, marami na silang alam dito sa atin eh. Nakaikanta nila yun sa China, no? Grabe. Tapos sasabihin nila, wag nating ipaglaban. Eh yung mga ano nga natin, mga officials nga, na kita nyo naman, no? Ibinibenta yung ano nila, sariling bansa nila. Grabe. We will be looking at, of course, their policies and regulations kung saan po sila nagfo-fall under. Kung kayo kaya ang tatanungin, tatanggapin nyo ba ang perang iaalok sa China para lang pagtaksilan ng ating bayan? Grabe. O mas pipiliin nyong ipaglaban ang Pilipinas laban sa posibleng pananakop dito? Yun. Again, Melv's Castle, support nyo yan guys. Original video in the description box below. Panoorin nyo mga videos niya. At yun, subscribe nyo rin siya guys. Grabe. Sobrang updated niya, men. At syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. So, rinig nyo naman yun, guys. Diba, kita nyo. Sobrang nakakalungkot lang talagang isipin na there are two sides, both Filipinos. Actually, sobrang nalulungkot ako kung sakaling totoo man na nabayaran yung iba nating kababayan para magprotesta dyan, para ipagsigawan na, stop US, stop Japan. No, we will not face China or ibigay natin yung gusto nila, usap-usap. Kasi, it's shit kung sasabihin mo na diplomasya or mag-uusap lang tayo sa China, pakiusapan or pag-uusapan natin ng maayos. Kasi, hindi na nga pwede, di ba? Sobrang malabo na nga ng pag-uusap, di ba? Kasi kita nyo naman yung movement ng China, tatahimik lang talaga sila kapag na-acquire mismo nila yung lugar na yan. Ibigay mismo sa kanila yan. Tatahimik lang talaga sila. Do you think ba kapag ibinigay natin yan dyan, yung ibang bansa ibibigay din ba nila? So do you think matatapos na kapag naibigay natin yan kung sakali lang naman? 'Di ba? Parang lang siguro pagtatawanan na tayo ng buong mundo. Grabe ang Pilipinas, bumigay din. Baka kaawaan pa tayo na grabe, no? Siguro dahil maliit din ang Pilipinas, natakot sila. Kawawa naman yung Pilipinas. Masasayang yung mga pinaglalaban ng ating mga Navy, mga kasundaluhan, Coast Guards, or yung mga biktima, mga mangingisda. Masasayang, Palibhasa kasi hindi natin danas yung mga pinagdadaanan nila, no? Kaya sobrang dali lang para sa atin na matakot, or magpadala sa takot. Both sides naman nakakatakot eh. Kumampi tayo sa Amerika or sa Japan, nakakatakot. Hayaan na lang natin yung China kung ano yung gusto nila or idaan natin sa pag-uusap or whatsoever. Nakakatakot din naman. Yung the way na pang-water cannon nila, panghaharas nila, nakakatakot din naman yun. So, saan tayo lulugar? 'Di ba? Sa atin yung teritoryo yan, tapos tayo mag-a-adjust. Ganon. Wala lang naman.
Kaya sagutin nyo nga yung tanong ni Mr. Melvs Castle dito. Payag ba kayo na ibenta nyo ang inyong mga para lang sa pera, para sa China? Comment down below. So, that's it na lang muna guys. Melvs Castle. Support nyo yan. Again, Filipino is like, comment, share, subscribe. See you in our next video.